is, sino yung mga ni-meet yung celebrities and have you had the chance na maamoy sila? Like, literal, maamoy. Kailan ba to? 2013, 14, may run ng Jaja Zatur na sa CCP. Bahala ko naman na talaga manood noon kasi nga parang nire-rave siya ng mga tao. Pero mga bading kong kaibigan, ang nire-rave kasi nila is number one. Ay, sino ba yung sino ba yung character ni Jaja Zatur na yung kathing ni Jaja? May pangalan yan eh. Si Dolphy. Si Dodong. Dodong ata. Close Pero enough. thank you for Close manila sa enough. Dolphy. Tapos, actor nun, si Prince Stefan. Tapos, ang nire-rave din nila is ang bango-bango ni Prince Stefan. So, yung nanood ako, syempre after, may meet and greet yan sa labas, di ba? So, inabangan ko talaga. And nagpa-picture ako sa kanya. And inamoy-amoy ko rin talaga siya. Inamoy-amoy? Kasi naalala ko talaga, kasi nakikita niya ako na intentionally, inaamoy ko siya. Ano reaction niya? Syempre, na-weirdohan siya. Pero Kebs, nakuha ko na yung picture. And to be fair, I'm happy to announce na mabango naman talaga siya. Clinique Happy yung ginagamit niya. So, 2013, 14, Clinique Happy. True. Yun. Fresh lang, ganyan. Oo. Parang sweet lang, gano'n. Sweet lang. Yeah. Yes. Sana ginantihan ka, inamoy ka din niya. Di ba? Hindi siya. Hindi Pero iba yung amoy niya sa'yo. Parang iba to ah. Parang amoy angkas. Advance. First na naaalala ko, may iba siguro akong na-meet before. Pero ang naaalala ko talaga, yung 2012 pala, si Katy Perry. Ayan, Katy Perry. Ayan, suot ko. Collab with Pokemon, Katy Perry. So, yun. So, na-meet ko si Katy Perry noong 2012. Perfume launch niya before nung concert niya. Philippines during that to? time. Yes. Okay. Sa sa may Watson, sa MOA. Very specific. Kasi after nung... Kasi sa loob ng store ng Watsons? Hindi. Sa labas na. Sa loob ng pinapasok? MOA? Sa loob ng MOA? Oo. Hindi, sa labas na. Sa harap. Ano? Sa entrance ng MOA? Ang labo. Hindi kasi, yung perfume launch ni Katy, yung na perfume niya that time. Perfume. Perfume, yes. Nilaunch niya sa MOA. O di ba, nung times na yun, nilaunch lang ng international pop star yung mga pabango nila sa MOA. Tapos, after nun, pabalik siya sa van niya. Hindi pa siya nakontento sa interaction with official, yung mga may meet and greet. So, naglakad siya. Inisa-isa niya lahat ng tao. So, ganun siya ka-nice. Yung mga nasa gilid lang, nag-ano-ano siya. Sa gilid lang, mga nasa laylayan. Oo, yung mga, hindi ako nakabili nung pabango that time. May pambili ba ako that time? Wow. Pinantahan niya, tapos nag-abang lang ako. Pinasign ko yung, Teenage Dream album. Yun. At mabango siya. Mabango. At CD Siyempre. ito. CD yun, syempre. Hindi pa uso yung plaka that time. Ang gamit niyang pabango yung Feeling ko. Hindi pala. Ay, hindi mo alam yung pabango. Oo, yun yung... amoy ng purr. Nung time na yun, Ay, hindi you're ko not alam. a Katy. I'm sure. Oh, Katy Rat. Yun yung tawag sa mga, Katy mga Rats. fake fans. Katy Rats. Oh, okay. Ayan, New Katy information. Mouse, si Pikachu. Joke. Ayan, so ikaw. Wala pa ako masyado. Although one time, na-meet ko di naman na-meet, but nakita si Heart Evangelista. Aha. Yeah. Nasa Wildflower kami sa Greenbelt. Taray, Tapos bumili lang siya ng bread. Oh. Tapos like, super kalmado lang. Ganon. Although hindi ko siya naamoy. Yun lang. Sana inamoy ko. Amoy Diba? tinapay. Kasi weird. Kasi bang lumapit ako. Weird naman yun. Yun lang. Wala Amoy akong... baget. Sarap ng baget. Oy! Baget! Oo nga. Gusto natin yung mga baget, no? Ay, parang no ako justice. Baget! Na tinapay. Tinapay. Hi, my name is Carl and I will shine bright like a diamond. Oh. Hello, I am Mark and Hi, I am Mark and Hi, I'm Mark and baby, I'm a firework. Pati ikaw, hindi ka na-convinced. Isa ba? Wait, yeah, pwede. Oo. Hi, I'm Mark and I have no regrets, just love. And hi, I'm Chino and my mama told me I was born a superstar. Yan. She told you when she was at her boudoir. Correct.
Ayan, ang episode natin from Budol to Budwa. From ano? Budol to Ah, Budwa. And you, and you, Naubos na. and you're watching In Fairness Ha. So today we'll be talking about our celebrity encounters. Aside from, everyday na encounter tayo ng celebrity sa mirror. Ay, ano ba? Ibuhatin yung sarili mo, Correct. di ba? Parang right now, I'm encountering celebrities. Oh my Wow. God. With 10,000 subscribers. 10,000 Yes, with subscribers. 10,000 subscribers. Okay guys, so sa mga celebrity encounters niyo, ano yung mga first impressions, tapos like expectations niyo when na-meet niyo yung celebrity na yun? Sige, mag-start tayo sa isa mga pinaka-frequent ko na ata na na-meet. Albi Casino. Hi Albi, wow. Hello, Albi. We know you're watching right now. Oo. So yan, si Albi kasi, first ko yung na-meet. Hindi, nakita lang naman sa Katipunan, sa tapat ng Ateneo, yung Regis. Doon ata siya nagpapagupit. So yun yung isa. Tapos yung second time, mas recent, nung nasa Bora kami, nagja-jog siya ng shirtless at pawis-pawis. And Ayun, kahinaan ko kasi yung pawis. love Tapos, kaso kasama ko kasi yung parents ko. So yun, so, parang hindi ka lunok-lunok na lang. Nang? ng pawis. Alam mo, papunta kami sa grotto. May baso kasi naanay mo. Ginagano mo yung katawan. Ayun, lunok-lunok na lang. Papunta kami sa grotto ng family ko with my parents. Sa grotto pa Di kayo. ba, papunta kami sa grotto, tapos nakita ko si Albi Casino, para kong tinetest ng, universe. Tapos alam mo kung saan ko siya, huling nakita? Sa subdivision namin. Feeling ko sinusundan ka Oo. talaga. Oo, niya. sinusundan Ay, niya ikaw ata talaga ako. yun. Kasi nalaman ko, ka-subdivision na pala namin siya. Love that. Oh, diba? Saan makita ulit tayo? Subdivision Albi? reveal. Oh, wow. Ayun. Hello, Albi. Sana... Hi neighbor, ganun. Neighbor. Busy siya sa, baby girl. Anak niya, na babae. Oh, okay. Akala ko like may jowa. So, nung college ako, classmate ko pwede ba sabihin yung government name niya? But anyway. Government name. Oo. Yung ano na lang, drag me. Drag name, hindi. Si Rica Peralejo Oh, wow. sa math. Pero back then, ang tawag namin sa kanya was Carla. Kasi yung parang, Estrada. Carla Peralejo. Mm. Parang she didn't go by Rica Mhm. there. Baka hinihiwalay na lang yung sarili niya, like artista and student. Yeah. Math class, ang ganap ng prof namin was isolve mo na yung mga problems na to, and when you're done, pwede ka na umalis. Pero i-guilt trip ka rin niya into saying, pwede mo rin naman tulungan yung classmates mo. So yung natapos na ako, sabi niya, you may go na, or you can also help them. So tinuro niya yung table ni Rica and yung friend niya. So medyo kinabahan ako, napa-impromptu turo ako sa kanila ng math problem. I forgot ano math problem yun. Pero tinuruan ko sila. Ang first nakagets in fairness si Rica sa tinuturo ko Wow. versus sa friend niya. Tapos yun, very lang naman siya. Chill lang. Like, hindi siya ere na parang layuan niyo ako. Mukhang kind of very vibe. nice siya Oo. sa mga reels and Yeah. content. Very nice pero mahina sa math. Ay, hindi ako nagsabi nun. Akala ko magaling siya sa math. Well, admittedly, math 1 yun sa Ateneo. Yun yung basically basic class. Kasi kita So, ko hindi mo na-gets, Rika? Charot. hindi, doon napupunta yung mga students na medyo behind pa sa math. Behind ka daw, Rika. Kami! Okay. Kami lahat. Pagka kami napunta sa class na yun. So yun, aminado rin ako na hindi ko talaga strongest suit ang math. When you met those, yung mga Mm. nakwento niyong artists ba, how are they in real life Mm. compared to how they are like on screen? Oh, sabi sa akin ng pamangkin ko kasi na-meet niya sa gym yun, malapit rin na gym sa subdivision namin, si Albi. Very nice naman daw and yun, accommodating kasi nagpa-picture nga siya. Inggit ka. Oo. Wait, nasa gym, so pawis siya that. Oo. Baka, for sure. Dapat inabangan mo yung ano niya. Alam ko naman yung gym. Ay, magji-gym ka na ba soon? Hindi talaga kaya. Sorry, pag nagbabantay na lang ng anak, nakibantay. Yeah! I was like, Anak ko. wait, what's happening? Pero how about cringe Mm. stories? Like, yung parang lamunin nyo na ako. I mean, lamunin na ako ng lupa. May ganong encounters ba kayo with these celebrities? So far, hindi pa naman siya sobrang cringe. More of like,
alam kong pwede ko tong ika-clout. Okay. So, number 1, yung sa Nectar, nakita ko si Precious Paula Nicole. Wow. Not out of drag naman. Pero hindi pa kasi na-announce kung sino yung mananalo. So, ang ginawa ko, pa-picture ako. Then, hindi ko muna pinost until na-announce siya. So, syempre, kami, congrats, Precious Paula. Ganun. Wala lang. Wow. Medyo cringe na siya for me kasi like, I tried to clout. Which by the way, still don't have. So, cabs lang. Ako hindi naman super cringe, pero meron akong memorable na story nung college pa ako. First year ko sa Los Baños kasi ako before I transferred to Diliman. Pa-midnight na, tapos nakita ko may nagsushooting sa school. E di, as a chismosa, punta ako, ganyan. Sabi ko, sino nag-shooting? Hala, nakita ko. Alam niyo yung Precious Hearts Romances? Yan. Pocket books. Panghapon. Ay, So, okay. nakita ko, andun Yung si, show. yung sa ABS. Ginawa siyang series kasi. Yeah. Andun si Guji Lorenzana and si Kay Abad. Tapos, andun din, syempre, shooting. Andun si Direk Cathy Garcia Molina. Uy, ang powerful kung siya yung Oo, director. Diba? Tama ba? Check ko yung Notes mo. tama. Oo, si Cathy Garcia Molina. Edi, sabi ko, wow, ano to? Edi, chika-chika ko doon. Tinitingnan ko. Tapos, sa sobrang lapit ko ata sa set nila, akala nila extra ko. Gumawa ka naman. So, edi, biglang maya-maya, nagde-direct na si Direk. Ikaw, ba't wala kang payong? Ganyan, kasi umuulan yung scene, ganyan. Edi, nataranta ako. Punta ako sa likod. Kuha ko ng Hanap ka naman payo. payong. Oh. Nakakita ko ng sirang payong sa locker. Edi, bukas naman ako. Sabi niya, lalabas daw ako. Pag nakalabas na si Kay Abad, doon sa eksena, lalakad akong ganyan. Hindi, sumunod na lang ako kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang hindi ko kaya sabihin, Direk, hindi ako extra, ganyan. Hindi po ako kasali rito. Di sumunod na lang ako. Pinaabangan ko yung time na yun sa family ko. Sabi ko, panoorin niyo ako sa Precious Hearts, may cameo ako, ganyan. Nakita naman ako, to be fair, nagbukas ng payo. Oh my talaga ako. God. We didn't know we're in a presence of a celebrity. Extra. May IMDb na pala siya. Precious Oh my Hearts God. Romances. Ayun. Very, I love that. Ayan. Pero to note lang din, very nice silang lahat. Like, makakita mo kasi, pagka nakakita ka ng celebrity, makakita mo na yung demeanor nila and yung pakikitungo nila sa mga nasa set, very nice. So, Love that. sobrang nice ni Direk Cathy. Parang caring siya parang kinukumusta niya sina Kay Abad, sina Guji, ganyan. Proud moment. Yes. Na medyo nung time na yun, ang labo kasi binidyohan ko lang sa cellphone ko yung TV naming. Nakakobra ka ba ng TF? Wala. Kasi nga hindi naman ako part ng listahan ng extra. Yun lang. So, lang. natuwa na lang ako sa parang weird encounter ko. Parang, okay na nga yun. Parang na-enjoy ko naman siya. Sino yung talent coordinator niya? At ba't hindi niya alam na Nakalusot extra ako, no? ka? Oo Naka-extra nga. yung isang extra. Nakakatawa. Nakakaloka to be fair. Like, nag-infiltrate ka lang ng isang True. prod. Naglabas lang akong payong doon. Ako may isang cringe story ako, naalala ko lang. When you mentioned drag artists. Kasi this was back in 2022. It's my first time watching a drag show. Like, ever. Tapos I distinctly remember ang mga performers nun, si Precious, si Marina, si Mick Chanel, tsaka si Mrs. Tan. At that time, the first time ko, di ba, manood ng drag shows. Pero hindi ko pa sila kilala. Hindi ko pa kaya differentiate kung sino Anong year sila. to? 2022. Okay. Lahat na nag-perform, ang galing-galing, super amazed ako kasi first time ko ang manood. Tapos nung after na nung show, di ba pwedeng lumapit din sa mga queens, tapos magte-tip, gano'n. Tapos nung paglapit ko kay Mrs. Tan, sabi ko, hey, you were so good. Tapos hindi ko alam kung hinuhuli niya ba ako or not. Sabi niya, sige nga, if I am so good, ano yung performance ko? Wow! At that time, hindi ko nga sila kaya differentiate. There was this one performance na parang may blood dun sa walls. Tapos sabi ko, yun. Tapos apparently si Mick Chanel yung nag-perform. Oh my God. Kaya huling-huli niya ako na hindi ko alam kung yung perform. Na ine-eme mo lang siya. Oo. So ang nangyari, napatip ako ng 500 to make up for it. It sounds very Mrs. Tanto to ask Yes, that. sabi niya, di mo alam eto mag-tip ka. Speaking of mga drag show, and nabanggit mo rin yung mga schoolmates earlier, na-meet ko rin pala si Mick Chanel malapit sa office. Kasi di ba nagpa-podcast? Tama, nagpa-podcast si Mick Chanel. Beka naman. Yes, oo. Tapos, malapit siya sa office yung shooting place sila. Chinika ko sa kanya na same kasi kami ng high school. And very nice naman si Mick Chanel in person. Yeah. Si Mix, technically org-mate ko. Sa Ateneo. Ateneo. Sa ENTA. Pero graduate na ako nung pumasok siya. Pero magkakilala na kami
back then. Parang ganon. Tsaka may naalala rin pala ako since sa UP naman, may mga ano rin, Hindi siya celebrity. papahuli kasi nag-mention ka na. Oo. Kasi, ayun, sa ano naman, sa Mascom, ang na-meet ko si Martin Javier, courtside reporter okay. back then. And na-meet ko rin hindi naman na-meet, like nakita classmate ko si Martin Del Rosario naman. Na bumibida ata ngayon sa Lolong ba? Baka wala nang lolong. Sino siya doon? Ay, hindi pala Lolong. Luro Ano Madrid yun, ata? diba? Ano yun? Wish ko lang ata, nakita ko lang. Ayan, si Martin Del Rosario. Josh. Sorry, hindi ko kabisado yung mga Actually, show. hindi rin ako nanonood kaya hindi ko alam. Yeah, ako. Hindi ko. Iba na yung wish ko lang ngayon. Parang Medyo series mapangahas na na. Oo, hindi na siya nag-grant ng mga wish. Ibang wish nang ginagrant. Kaya mapangahas na. Mamaya, manood tayong wish ko lang. Sige. Episode. Gawing episode natin yung manood lang yung wish ko Wish ko lang. lang. It's reaction. Reaction din. Ay, gusto ko yan. Tapos si ano rin, sa ano naman, BA, si Richard Duan. Yeah. Very, cutie rin na chinita. So kapag may Richard 1 ba, meron ding Richard 2. Oh. Richard. Nagutom ako bigla. Well, speaking of schoolmates. Ayaw to na Ayun patalo. Ateneo pa rin. Oo. Actually, kanina naalala ko Star-studded. naalala ko yung kwento mong nagja-jogging si Albi. Yes. Kasi, orgmate ko din sa same org, si Robbie Domingo. Pero hindi kami like, hindi kami gano'n. Okay, orgmate siya. May one time, nasa Ateneo ako, tapos may fun run. Tapos sa may bandang finish line na ako, nakita ko si Robbie Domingo, nagja-jogging, patapos na. So, pawis-pawis din siya. At ang youth, hindi. Lumunok-lunok ka din ba? Hindi, yung Kaparunok ka. thought ko doon, honestly lang talaga ha. Siyempre, pawis-pawis na siya. Pero mukha lang siyang bagong ligo. Ay, totoo yan. Alam mo yung ganun? Parang, ang fresh pa rin. Naka 5 kilometro na siguro siya minimum na tinakbo. Nakita Kasi ko na kung rin. ako yan, hulas, True. haggard. Oo. Nakita ko na rin yan si Robbie nag-host naman siya ng event sa Miriam. Katabi lang, di ba? Oo. Very fresh. Nag-aaral ka doon, sis. Nag-Miriam kasi ako hindi mo natatanong. Hindi, yung kapatid ko, nag-Miriam. Oo. So, nag-aan siya ng mga family day doon. Nag-host ng family day. Tapos sobrang fresh niya. Tsaka ang bait, no? Sobrang nice ng Parang kinukuya-kuya lang siya ng mga Miriam girls, ganyan. Tapos super nice naman siya. Nagka-picture and stuff. Ganyan. Like, a properly raised boy. Yung peg niya. Totoo. Parang, yan. Ayaw na mag-talk. Pero like, speaking of, yung mga blunders, mga like cringe moments, was there a time na may na-mistake kayo na person for a celebrity or like vice versa, a celebrity for a like not famous person? Ganun. Ito, akala ko artista. Pero, But he artista is. pala Oh. talaga. Oh my God. Talo tayo. May IMDb na to Kaya. Kasi sa akin, tangent lang siya. Tangent! Oo. Alam niyo yung chikang bading na chika ka lang ng Na person. Oo. Chika ka lang ng isa pang person. More chika. Pero never pa kayo nag-introduce ng isa't isa. Oh. Alam niyo yung ganon? Okay, Yeah, okay. meron ganun. Oo. Ikaw pala Diba? yun. Ganun. So, may nangyari sa school ko rin. Isa ko pang org. As in, tawanan, halakhakan, galak. Wow. Galak! Pero, so, sinabi ko uy, Isa, sasama ka ba sa Keme sa Saturday? Parang ganyan. Tapos sabi niya sa akin, sinong Isa? Kalsado? Charot. Hindi. Apparently, siya pala si Danny. Tapos si Danny Hill, nakapatid ni Nikki Hill. So, kaya siya tangent lang. Saan galing Isa? Kamukha niya, isa pang orgmate. Oh, So, akala ko, kaya ko siya chinika noon kasi parang alam kong parang ka-group ko siya in a project. Pero apparently, hindi pala. Ibang tao pala kausap ko. Pero naging friends na naman kami dahil doon. Pero full name niya is Danny Hill. Charot. So, di ka naman mali. Ginaslight. Nagpapalit siya ng pangalan after. Yeah. It was because of me. May rin pala ako, ganyan. Sa naman, sa Bangkok. Ay! Going international tayo, wow. tita. Di na Ateneo yung UP. Bangkok na. So, si Mario Morer. Charot. Hindi, nung nasa kasi, kung meron kayong kilalang BL fans, ganyan. So, nasa kami nun, Icon Siam, so isa sa mga big malls sa Bangkok. Tapos parang, di lakad-lakad, ganyan. Pagkakita ako, sabi ko, Lakad-lakad, malamang gapang-gapang ka. Sorry. Walang gulong-gulong. so, sige, kaya mo yan. Sabaw. Okay ko. Tapos yun, so may isang, kaya pa. Wala.
Imagine kitang gumagawa. Uy, wag celebrity yan. Ayun. So, nakita namin yung yung isang BL star, si Joss YR, kung kilala nyo. Joss YR, yung pangalan niya. Yan. So, parang sabi ko, ay, likod pa lang nito, alam ko na. Napalunok-lunok ko ulit. Tapos parang nag-argue pa kami na hindi siya yan. Sabi ko, hindi. Sabi ko, alam ko siya yan. Kasi nakapila lang. Ganun sa Thailand parang yung mga BL star, yung mga artista. Makita mo lang kasi tao lang din naman sila, di ba? So, nung Dito nakita kasi ko, hindi tao yung mga artist. Alien. Alien. so yun, pagkakita ko, chinek ko sa IG niya, yun nga, kumain siya dun sa Jollibee. restaurant na yun, kung ano may, ayan yung likod niya. So yun, na-confirm ko na siya nga yun. Kasi parang low-key lang, ganyan, tayo-tayo, kumakain tayo. Anong tumayo tayo? Yung sabi, nakapila siya, nakatayo siya dun sa pila ng kainan. Parang in fairness, hot take. Tingin nyo ba may mga fans na entitled, especially kapag may nakitang celebrity sa wild? Why? In the wild. Ganon. Oh. Like ano yun, papa-picture. Kasi diba parang may stories. I think lately lang, like for example, yung ay, maldita pala yun, hindi na papa-picture yung, I think, sino ba yung sa Beanie? Yung nagkaroon ng issue na ganyan. As a Bloom. Hello mga Bloom. So mga kasi diba parang lately nga merong mga ganyang lumalabas. Actually random celebrities naman na parang sinasabing not nice in real life, in person kasi nga hindi nagpapa-picture. Hindi, may isang Beanie na may nagdi-dinner siya with family. Tapos parang nasa province pa niya. Siguro for me, case-to-case basis. Mm. Parang read the room Right. na lang. Kasi if they're spending personal time, like Mm. for example, with family or with a loved one, di ba parang kahit naman ikaw, di ba, parang ayaw mo rin na may storbo ka. Mm-mm. So just the same, they're just enjoying also the personal time they have. Right. But if sila na mismo yung parang nag-entertain naman ng mga people na nagpapapicture, okay lang, I guess. Kasi they showed an outward manifestation na parang okay lang. Mm-mm. Pero kung wala, parang respect the privacy na lang. Or at Kayo least, like, ba? ask nicely. Yeah, na lang. correct. Oo. Correct. Tsaka minsan kasi 'di ba, syempre celebrities nakita natin sa TV nakaayos, ganyan and Mm. stuff. Pero minsan makita mo sila like Nakahubad. Na ayun, nagja-jogging. lang, pantulog, ganyan kasi bumibili lang ng something. Yan. Bumibili ng Mang Tomas sa 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 Correct. Siargao. Kagaya ni Oo. President Nadine, 'di ba? Depende kung ano yung setting, ano yung kunyari, nagbibisita iglesia kayo, ayaw mo na magpa-picture, 'di ba? Kasi religious tradition yung tao. So, hindi ka magpa-picture during those times. Actually, like, naalala ko pala bago lang. Like, during the pop-up era of like, 2021, 2022? As in pop-up Katipunan? Yeah. Kasi yung gay era ng Oo. So, kasama namin nun si Sasa. So, ito yung era na sumikat yung shot puno. Siya parang pasikat nun. Oh, hindi ko alam. Sasa, please Oo, confirm. paki-confirm na lang. Ang daming lumalapit sa kanya, uy, Sasa. Tapos Mm-mm. mag-offer ng alak, shot puno. Oh, wow. Bakla, ang dami nun. Matetegi si bakla. So, it came to a point na ako and si Ron, kami na lang umiinom kasi libre na naman. Pero basically, pinipigilan na naman yung tao na parang hindi na siya inom. Parang ganun. Kasi naman, delikado na. For me, kung ako nasa place ni Sasa, medyo uncomfy na yun na pinipili kang uminom. Yeah, she was in a difficult place then. Which leads us to my next question. Deserve ba nila ang privacy knowing na, yun na nga, they are celebrities, they are public figures there? Oo naman, lahat naman ata ng tao kailangan ng privacy, like private time. So, parang kahit makita mo sila out in public, ay, parang, ba't ka natawa? Sa out Parang in iba na public. tayo out in public. Parang let's give them the space pa rin. Like, for example, Ngayon mo lang Nawala. na-gets. Ngayon mo lang mga pinapanood nito ng mga grade 6. Nagpa-public fun. Di ba, parang yun yung misconception. Parang as a celebrity, parang dapat tanggap mo na sikat ka, kilala ka ng mga tao, and you should have given up your private life. Di ba parang that's not the case. Na parang lahat naman tayo may right to our individual privacies. They still deserve like their own space. Correct. I think important din yung personal space. Like, dapat nakakaintindi tayo ng mga social cues. Like, for example, if hindi sila comfortable na yung too close ka pag nagpa-picture, for example, or Tapos yung hahawak dun sa likod. hahawak di ba? sa, Ah, lalo na oo, kung oo. lalaki ka na Correct. hahawak sa balakang, parang, yun, syempre, hindi naman sila super comfortable na ganun yung eksena. Nung pala, naalala nyo yung times na may Cosmo Bachelor Bash pa?
Oh my God. So yun, dun ko rin medyo na-encounter si Derek Monasterio. Okay. Tapos parang dun ko na parang alam mo yung nasa Reno levels na inaabot-abot na siya ng mga tao. So, Oh, wow. Kasi nga nasa monasterio. Sorry. Isa pala siyang rebulto. Oo. so Nasa yun, Reno. parang ano na rin ako doon. Tapos Nakiano ka rin? Nakinasarap. nahawakan ko yung chest, ang tigas. Ay, Oh. nang alin. Chest Ah, chest, lang. chest. Pero may consent ba yun? Magulo nga kasi noon, parang Paano ulit? parang nalulunod ka lang sa crowd, ganyan. Diba? Wait, where was he then? In-imagine ko, like, nasa stage siya? Parang Or bumaba siya sa stage? Tapos na yung event, tapos paalis na siya. Kumbaga from the venue to the vehicle na. Tapos parang kinukumog Okay. na lang siya ng... May damit na siya noon? Oo Okay, naman. okay. Kinukumog na lang siya ng crowd, parang ganun. Okay. So parang mag-reach out ka na lang. Medyo kung- scary yun, ha? Yeah. Oo, diba? Parang, ala, ang gulo. However, like, negative encounters, meron na ba kayong gano'n? Like, off-putting? Sabihin ko lang kay Jom na nakita ko kasi siya nakaupo sa UPTC tapos parang Eto na nga, kasi ko siya, nakakasabay ko siya mag-gym. talaga. Doon. Ayun. So, yun. Ay, parang- ano na, siya. medyo giveaway na. Sure. Hindi naman. Yun, parang mataray lang yung mukha. Parang laging ganun. Ganun lang siya. Parang resting bitch face. Oo, parang RBF. So, may mga celebrity na ganun. Like, hindi ko naman take against that celebrity. Pero yun, lang ako. Nagulat. Right. Yung sa akin, Nectar. Oh. Ako din. Hindi, iba naman. Baka makalimutan ikat na. Ayun. Oo nga eh. So, parang medyo may namit akong guy, like, landi-landi, ganon. Model-model kasi si guy. Nasa labas kami ng Nectar noon, parang pinakilala niya ako to this person. So, cut na lang si... Celebrity ba siya? Parang... For certain meron na siyang people. series. Meron For siyang certain series. So, people. bigay ko na. Ako kasi never ako nag-initiate na makipag, what do you call this? Exchange ng socials. Mm-mm. So, siya yung nag-initiate. Nung binigay na yung phone ko sa kanya para ma-follow siya, ang binigay na sa akin yung parang fan account niya. So, parang, it's not even ad friend, like, follow lang. So, ako na, non-confrontational at that time. Kinect ko na lang yung follow para matapos na lang. And then, after that, like, literally after that, in-unfollow ko agad. Deserve. Sabi niya, bakit parang nabawasan? Pero like, Bilang pala. Oh, I mean, like, the audacity for, do you Kasi really think? Parang personal yung pagkaano Oo, sa'yo. Yeah. diba? Like, Na parang- nag-face-to-face na kasi kayo eh. And it To wasn't connect. like, I don't even know. At that time, I didn't even know that person. Okay, may isa pa akong story na Ito naman, tangent ulit. So, ganito kasi yan. Yung mga artista, kapag photo shoots, ganyan, meron na yan silang, usually, especially the bigger ones, meron na yung pre-approved list of glam team na parang makeup person, like may listahan sa ibibigay sa'yo, sila lang yung pwede. Parang ganun, hair, makeup. So, ito naman, yung endorser namin noon was ang shoot kasi namin doon is like desert Kinesu. Para full yung effect, parang binronzer yung buong katawan niya, parang gano'n. Or I do not know. Basta, I wouldn't say umitim siya, hindi naman siya black-facing. Pero gets, like, ginawa siyang tan, whatever. So nakita ko yun, nagulat ako. So Paano yung nilapit, gulat? ganon. Outtake na naman. Ako, nilapitan ko yung makeup artist. Like, paano na-achieve yun? Kasi na-curious ako. Tapos ang sinabi niya sa akin, in front of everyone na, parang, secret, sabay roll ng eyes. Tapos sa utak-utak ko, parang, dude, kliyente mo ako, hindi ko i-release yung check mo. Parang ganon. Doon ako nainis, in the sense na parang, bakla, sabit ka lang ng artistang to. Huwag kang pa-star. Parang, well, I was talking to like, other people about it, kasi nga, parang nainis talaga ako. Nakwento na sa akin na, yun na, sa industry, especially sa fashion industry, celebrity industry, meron talagang mga pa-star na mas pa-star pa sa actual artista. Kasi nga, yun na, parang for them kasi, parang no choice kami, kailangan kunin sila or else hindi matutuloy ang shoot kasi nga nasa pre-approved list sila ng glam team. So yun, medyo nainis talaga ako nung time na yun. But that was years ago, so But wala naman siyang, hindi naman involve yung artist. It's Hindi. the glam team. Oo. To be fair, kinabahan ako nung time na yon kasi ito yung era na parang nagka-cancel bigla si ng shoots. Yung nabuntis siya. Hindi, before pa to. 2011. So, kinabahan ako na baka hindi umappear si bakla. Tapos side chika na lang, side note na lang. Ang laki ng paa niya. Kasi, oo, kasi sapatos kasi yung yung brand. So, para sa kanya, nagpapagawa kami specifically ng size para sa kanya. Sa babae, size 12. Oh my God. Pero, same size ang paa. Kasi ang nangyayari, ako munang sumusukat ng shoes. Oh, kasi nga same size. Oo. So, paano yun? Naganunan kayo ng paa?
Hindi pa rin sinabi na, hindi ko kasya sa'yo yung paa. So, yun na nga. So, ang nangyari, heels yun na, pinapatest sa akin. Parang, ay, medyo tabingi yung, doon ako natuto na medyo tabingi yung takong. Ganun. For work. Speaking of, yung mga, meron naman ako kamay na na-encounter. Kamay. Wednesday Yung kamay lang Adams. yun. Oo nga. Sino nga ba si Fame? The thing. Hindi. So, na-meet and greet ko si David Archuleta. Oo. Wait, is this before siya nag-hubad-hubad na ngayon? Oo. Okay. Hello, creme brulee, no? Yeah, Ang ganda oh my ng creme God. brulee, in fairness. So, yun. Tapos, pagka-meet ko kay David Archuleta, nice, ganyan. Pero pagka kamay ko, ay, medyo magaspang ang kamay. I mean, hindi ko in-expect sa celebrity. I mean, alam mo yun, yung iba kasing Lagi celebs, naka-lotion. Ganun. parang ang lambot ng kamay. Which is not a bad thing naman. Baka hardworking Pati si pa, ano nga ng kamay mo? David Archie. Ay, malambot. Diba? Artista nga. Diba? Ay, fair. Ikaw, meron ka ba? Wala. Kamay or paa or siko, ganyan. Na-encounter ko Chest. yung buhok niya. Oh, yung batok ni gano'n. On the flip side, positive, meron ka? Positive, you mean like, eto yung expectation mo, but apparently they were better than that. Parang Oo, ganun. meron akong Okay. ganyan. Si Lovie Poe, parang mall tour lang to. O, di ba? Very nakakaano. Pumunta ka talaga for that moment. Hindi ako pumunta sa mall tour. Nakita ko lang. So, andun ayaw sa- mo kay Lovie Hindi. Poe? Hindi Is ko that ayaw what kay you're saying, Lovie that she doesn't Poe. deserve to be... Hindi. Charot. Nasa SM Masinag kami that time. Yung look ni Lovie, di ba, medyo strong, fierce, ganyan. Hindi mo siya usually pang, bida, parang mataray Kontrabida. look, ganyan. Oo. Mm. Pero pag na-meet mo si Lovie in person, very nice. As in, parang walang ka-ere-ere and very approachable. Opposite sa iba niyang mga roles on TV. I feel like she's super pretty. I haven't seen her in person. Very, very Sa ganda. TV. Oo. As in. Speaking of pretty, I Yes. work na rin. Ay, mala. Sorry. Tatawag yung pretty. Sorry. I'm sorry. Naka-work ko na rin Sofia Naka-work. Andres. Wow. For Oh. endorser din. Sa kanya lang ako na stun. Kasi like swear, sobrang gamay na yung mukha niya. Na ang niya, sobrang photogenic niya as in. Like left, right, up, down. I mean like sobrang alam niya yung mukha niya. Yung tinignan namin yung raw role niya. Sobrang walang tapon, ang hirap mamili. Kasi after ng shoot, bibigay ka sa photographer, let's say like 20 or 30 photos na na i-edit niya, layouts, ganun. So parang, whoa, and aspire to be like that. Alam mo yung gamay na gamay yung, kayo ba? Alam niyo na ba yung yung angulo niya? Like, sobrang gamay niya na. Ako, ito. Kaya ako pa nakaganyan. Kaya ako nakaganyan. Ayoko ng side feature ko kasi, ewan ko, weird. Hindi siya yung usual na nakita mo sa salamin eh. So parang pag nakikita Ay, ko. mahirap makita sa Diba? Mas pag nakita, mahirap. Karamiya ang Ano na peg. yung ano? Nakakatakot na yun. Oo. Karamiya, ganyan. Karamiya? Karamiya. Ano yung pagkain? Doble cara. Doble cara. Karamiya yung Ay, ano. hindi Si yun sa Karamiya, GMA. yung may mukha sa Di ba likod. doble cara? Pakita mo, si Karamiya. Pistachio. O, diba? Nakita niya yung gilid niya. Correct. In fairness naman to GMA, like Mhm. side chika lang. Very sila, matapang in terms of their concept. To be fair, Correct. diba? To be Starting with like Mulawi. Diba? Yung wish ko lang nga, diba? Mapangahas naman yun. No, talking about like, karamiya, mga May naalala pala ako, negative uli. go. Medyo uli, international. Iba talaga yung may IMDb. sa akin. Sa meet and greet, sa MOA uli, kung saan nag-perfume launch si Kate. Na-meet ko naman yung Oh my God. Okay. Saan doon si Janine Tugon? so si lead, yung frontman. Tapos edi excited na si bakla, magpa-picture, ganyan. May pila and all. Pagdating ko sa di ba ang lakas nga ng senses ko? Ay, grabe. Yauti? May sumapak sa mukha ko na amoy. Oh my Ganon. God. So kahit ang saya-saya ko, nadidistract ako sa asim kilig smell. Yung kilig ko hindi lang kilig, may asim kilig. Sumisipa ba? Mm-mm. Oh my As in, God. parang hindi ko siya ma-ignore. Pero yun, very nice naman sila. Yun nga lang, please naman. Kasi daw, galing daw siya sa corner. Correct. When, He can't be moved. oo. Numeresyo. Sa Paki- corner siya ng MOA. Paki-ano na lang. Paki-bleep na lang. Nanonood pa naman siya ngayon. Oo nga. Oo nga.
Isa pang kwento would be si Coco Martin. Uso pa noon ng mga Facebook contest. So yun, so yung brand namin nagpa-contest, meet and greet with Coco Martin. Okay, nanalo na, blah, blah. Yung dumating yung girl na nanalo, na sobrang fanay talaga ni Coco Martin. Di pa rin siya kumakain. So sabi namin, may food naman, so go kain ka, ganun, eme. So nagulat ako since ayaw nga kumain ni ate girl. Si Coco Martin na nagkusa na, siya na yung nagkuha sa buffet. Tapos binigay kay ate girl. Akala ko sinubuan. Akala ko rin. Bakla! Kumain ka nun. Sino? Pero hindi, parang siya na kumuha. So, nagulat ako doon. Pero very nice. Yeah, that's very nice. I think yun naman ang lore ni Coco Martin. Very nice nga. Oo. So, ito na nga. So, yung sa set na yon, maraming buhangin, sand. Nakita ko na lang siya before ng shoot. Gumaganon-ganon siya sa sand. Tinanong ko yung handler, ano ginagawa niya? Sabi niya, ang explanation niya sa akin, hindi kasi nag-internalize lang siya para sa shoot. Oh. A method actor. In fairness sa kanya, Mm. go. Tsaka magaling naman talaga siya. As an actor, bibigay ko talaga sa kanya. Ang Ang alin. ano? Yung na magaling siya actor. Akala ko bibigyan mo rin pagkain. Magsasandok din ako sa kanya ng ng liempo, ng kinilaw, gano'n. Sabihin niya sa'yo, yummy. I think aware naman na siya, doon. Oo tapos naman. Ginamit niya yun sa commercial, di ba? Oo. So, sino naman, yung celebrities na gusto niyong ma-meet, Oh my kinaasam-asam God. ninyo? Ang dami. Alam mo, mag-a-agree sa akin si rito, si Jom. Ang gusto ko meet si Mingyu. Kung nagki-K-pop kayo, 17. Tapos aamuyin mo rin siya. No. Ay, Given the chance, would you? After niya mag-concert. Sino ba naman ako para mag-no, no? sige, ganito. Paano kung Mingyu, Mm. pero may sipa, like, Okay lang yun. Kakayanin mo. Oo naman. Mingyu na yun. Ikaw, sino sa'yo? Lady Gaga. talaga. Lady Gaga. Yeah. Kasi, like, feeling ko, pagkaharap ko siya, iiyak talaga ako. Like, Umiyak ka na nga, ano? oo nga, true. Oo. Kaya di ako nagja-judge siya. Pero like, hindi ko before gets yung mga umiiyak in front of their idols. Kasi parang like, pero na ako talaga, nanood ako ng concert. Tapos wala, uncontrollable. By the way, pumunta kasi si Chino sa Singapore leg. Yeah. Totoo ha, nung na-meet ko si Katie, yung sinasabi ko na sa labas ng Watsons, may dala siyang Celetec. Charot. Hindi, joke. Bumili sa Watsons. Akala ko bumili siya Nag-shopping ng buy one take one na body wash. Deodorant, ganyan. Nag-shopping pala si Mamshi. Hindi, ayun, nung na-meet ko siya, wala rin akong, wala akong nasabi kundi, I love you, I love you, I love you. Tapos wala, nagpipirma lang siya, tapos parang na-shock siya na ganun yung reaction mo. Kasi sobrang surreal pagka nakaharap mo na yung celebrity. Kasi parang, hindi ko siya mahawakan or anything, kahit andyan na siya. Kasi parang, parang hindi ako makapaniwala. Ganun. For me, actually, to be honest with you, I would also say Lady Gaga. Pero ang reason ko doon is the way she would talk about kasi her songs and her concept, her kay TBH, like may mga albums naman ni Lady Gaga na I'm not exactly a fan of. Name them. Well, Joanne. yung ngayon, Yung raw? ay, medyo na-disappoint ako. Yung sa Little Monsters. Yung Cancel. yung sa movie na Joker, yung album niya. What? Hindi ko sinabi yun! Super ganda ng Harley Quinn. Oh my God. Anyway, go. Gusto ko yan. I like Harley. Hindi kasi like watching her interviews, alam ko kasi, well at least nasa sense ko na sobrang pinag-isipan niya. Yung Diba? lyrics, yung True. concept ng music videos. Yun yung parang gusto ko pag-usapan sa kanya. I feel like, the way she talks about it, so passionate. So I feel like makikinig lang ako sa kanya. Exactly. Kung magle-lecture siya sa akin, G. Super hands-on siya when she makes her music. Mm. Not like some other artists. Ano yung Like? hands-on? Charot. Like, Grabe. no, oh my God, makakancel. I-cut mo yan, oh my God, makakancel ako dun. Wag. Alam mo may advice sa'yo si Lady Gaga pag nakausap ka niya. In a room. There can be 100 people in a room. Ayun, yun pala yun. Sorry na, hindi ako magaling magkabisa ng line. Hindi, gusto ko rin ma-meet si Ariana Grande. Kung sa fanboy, fangirl. So, ba't ayaw mo ma-meet si Cynthia Erivo? Ay, grabe. Charot! Asa na yan? Ito. Ito pala. Hinawakan lang sa kahit anong daliri. Okay, so, ayun. Since, ano ba? Toast na yung utak ko. Anyway, so yun. Gusto niyo ba ma-meet yung celebrity crushes nyo or yung mga celebrity idols nyo? Or do you wanna keep the
fantasy or illusion intact. May certain part of me na parang ayoko na ma-meet. Parang I want to keep the fantasy alive. Kasi one, what if they're not parang who I thought they would be in real life, 'di ba? Hindi na-disappoint lang ako. Right. So, ruined na yung fantasy. Ikalawa, parang if I meet them in real life, parang mawawala na yung fantasy ko na parang what I have of them in mind. Kasi parang wala, na-meet ko na. So, parang what's there to look forward to? So, Are parang, you afraid to humanize yeah, Lady Gaga? in a way. Uh-huh. Although nakita ko naman na siya like in concert. Pero yung meeting in person, parang, pero I'd still want. May fear. Nakikita ko yung twinkle sa mata mo. May ganong fear lang. Oo. Pero I'd still want. As for me, I would still meet, and to be honest, medyo like 90% sure ako na hindi masisira yung illusion ko sa kanya kasi medyo may trust ako sa kanya na yung mga chika niya sa mga interviews niya and how passionate she is, I feel like totoo siya. Even though I'm not a little monster, ha? Like naniniwala akong ganun talaga siya ka-passionate about her craft. Ako ganun din. Gusto kong ma-meet yung mga celebrity crush or idols ko kasi Like which one specifically? Si Mingyu. si Mingyu okay lang, oo. I feel like the illusion will stay intact. Side story rin pala. Nung Nag-side fan. Char- Sorry. Sa side Sogo? story with Mingyu, wow, illusion. Fantasy, yan ang fantasy. Oo. Nung nag-pride kami, may mga na-meet din Nandun ako. si Mingyu. Sa Taiwan, oo, andun siya. Hindi, wala. So yeah, nasa kami, Pride sa Taiwan. Tapos may mga na-meet ako na adult star na syempre, diba? Very nice naman sila. So, Speaking of that, like, yeah, going to Songkran also. Marami talaga doon. Hindi naman sana break yung illusion. And nothing wrong with like short kings out there. But when they register kasi sa camera, when they register sa camera, may mataong ganun, di ba? Na mukhang matangkad talaga. yeah, correct. Oh, kahit lang pala kami, ganun. Hindi naman nagbaba yung tingin ko sa kanila. Pero parang, yun nga, na-break yung illusion kasi nga, they register tall. After everything na na-discuss natin, parang it's safe to say na celebrities are human. They have their good days, bad days. Tapos parang unfair lang na sometimes when people catch them on their bad days, may judgment na ganun. But in the end, parang they're entitled to have their own bad days din naman, di ba? And it's also okay to fanboy or fangirl. Pero just don't lose yourself in the illusion or the fantasy. And also respect the artist. Kasi Right. parang at the end of the day, yun nga, they're still humans. In relation to that, respect their personal spaces din. And yan, if I check nyo rin yung like kunyari, kung nasa party kayo at gusto lang nilang pumarty, ganyan, edi let them party. Wag nang maki-chika or maki-picture or something kung feeling nyo naman wala sila sa mood or hindi yun yung pinunta nila. Of course, set expectations din sa mga artists kasi hindi naman sila perfect din. Like, syempre, yung mga nakita nyo sa screen or sa kung saan man napapanood sila is their job and hindi naman sila perfect humans. Like, don't cancel agad or something. Parang ganun. Dahil hindi ka lang na-picturean or whatever. Like, there's always a story behind certain situation. Related to that, kung gusto nyo magpa-picture, guys, ask nicely. Nothing wrong naman with asking. And if they do say no, okay lang yan. Like, huwag nyo pagpilitan na magpa-picture kayo at hindi nyo kailangan gawa ng kwento na maldita or suplado sila just because nag-no sila. Kasi nga, personal time naman din nila yun. And that's it. So guys, kung may tea kayo about a celebrity or influencer or idol or like may alam kayong may tinatago silang kasamaan o kadiliman, well, you can email us or comment down below. You can email us at infairnesshapodcast@gmail.com. And you can also follow us on our socials at InFairnessHa on all platforms. You can listen or watch us on Spotify and YouTube. Please like and subscribe if you haven't already. And we try to publish an episode every Wednesday, 3 p.m. on Spotify and 6 p.m. on YouTube. And this has been Chino at Martian Chris on all social media platforms. I am Mark at Miko Bonbon on Instagram. And I am Carl at Carl Sinojan in some social media platforms. And this has been In Fairness Ha!